boto ko, bayaran mo ako. Nandito ang pagmamahal ko, bigyan mo ako ng pera, ibibigay ko sa'yo. Kaya, ang nangyayari, yung leader, dahil transaksyon na ito, wala na siyang pakialam sa mga tao. Dahil binayaran na kayo sa boto nyo. Ano pa ba ang pangako na itutupad ko kung binayaran na kita at tapos na ang transaksyon natin? Dahil binayaran kita, binoto mo ako. At ang nangyari pa, 1,000 for you, 4,000 for me. Magkano AX? 2,000? 1,000 AX? 2,000 AX? 2,000 for you, 8,000 for me. Hindi yan mali ng isa, dalawa, tatlong tao. Mali yan ng sambayanan. Kasi isanay tayo na gusto natin ng madali. Gusto natin, naku, kahit sinong nakatayo dyan, pare-pareho lang naman yan ang pangako, pare-pareho yan ang sasabihin. Doon na lang ako, sa tumanggap ako ng pera, doon ko na lang ibigay ang boto ko. Yun ang pinakamadali para sa akin. Nabutante. Yun ang pagkakamali din natin. Nagre-reklamo tayo pagkatapos ng eleksyon. Ang droga, ang dami ng droga, ang dami ng problema sa kriminalidad, ang problema sa traffic ng inyong syudad, nagre-reklamo tayo lahat. Pero nakalimutan natin na nagkamali din tayo ng pili. Una, hindi natin tinignan ang ano ba ang prinsipyo ng taong ito. Pangalawa, sige na, kilala ko ang apelido nito, automatic na yung boto ko. Pangatlo, kung sino lang, saan ako nakatanggap, okay na, kasi paulit-ulit lang din naman yung sasabihin nila. Ngayong eleksyon na ito, kailangan natin baguhin ang ugali natin sa pagpili ng ating mga kandidato. Diyan tayo magsisimula. Dahil hindi naman isa, dalawa, mayor lang, vice mayor lang, congressman lang. Kailangan lahat ng pinipili natin ay pinag-iisipan natin kung ano ba ang kanilang magagawa para sa ating syudad. Alam nyo, matagal na kami umiikot. Nagsimula kami sa Samar, sa Leyte, tumawid kami ng Cebu, dumaan kami ng Negros, umakyat ako ng Manila, bumalik na naman kami ng Cebu, tumawid kami ng Bohol, bumalik kami ng Leyte, dumaan kami sa Surigao City, sa Cagayan de Oro, tapos pumunta kami dito sa inyo. Kahit saan ako pumunta, madami ang nangangamusta kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Madami ang nagsasabi na pakisabi kay Tatay Digong, mahal ko siya. Pakisabi kay Tatay Digong na mag-ingat siya. Alagaan niya ang kalusugan niya, kumain siyang maayos. Pakisabi kay Tatay Digong, pinagdadasal ko siya. Alam niyo, nung nandun ako sa Maynila, merong isang bata na bata sa gilid ng stage. Na pagbaba ko, tinawag niya ako, maliit na bata. Sabi niya, Digong, dito sa ating bayan.
Doong nakaraan lang na nasa barge ako mula Leyte papuntang Surigao, tumawag siya sa akin. Nagtanong na naman siya ulit kung anong nangyayari sa kampanya at ano ang reaksyon ng mga tao. Noong isang beses, nasa barge din ako. Tumawid kami na hindi ko alam, naaabutan yung tawag niya lagi sa barge. Tumatawid kami ng Cebu papuntang Negros. Sabi niya sa akin, "Uy, Inday Sara, imuning amahan. Nakahinumdum pa ba ka sa kuha? Basi mabulok ko din Inday, makalimtan ko ni mo." Madami ang nagtatanong, kamusta siya? Yung pang-araw-araw niya na problema ay dahil sa hindi siya marunong magluto, hindi siya marunong maglaba, at hindi siya marunong maglinis na kanyang kwarto. Yung mga gawaing pangbahay, hindi siya marunong. Dahil buong buhay niya, ginagawa yun para sa kanya ng kanyang mga girlfriend. Totoo yun. Sabi niya sa akin, sabi ko sa kanya, pag may nararamdaman ka, sabihin mo sa doktor ka agad. Araw-araw ka binibisita ng doktor. Every morning, nandoon ang doktor, chine-check siya. Dahil alam niyo, 80 years old na si Pangulong Duterte. Madami na ang nararamdaman na sakit sa katawan. Sabi ko sa kanya, pag masakit ulo mo, masakit yung paa mo, sabihin mo sa doktor para magawa ng paraan. Sabi niya sa akin, sakit ako ang kasing-kasing, sakit ako ang dughan, dahil. Sabi ko sa kanya, bakit? Sabihan mo kaagad ang doktor ngayon. Bakit ka pa sa telepono? Sabihan mo ang doktor. Masakit. Sabi niya, wala kasi ang mga girlfriend ko. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-alala. Kasi meron dalawa dyan na girlfriend mo nasa labas ng detention center. Nag-aantay na makalabas ka. Nag-aaway-away pa nga sila. Sabi niya sa akin, tinuod ka, nag-aaway sila sa ako. Sabi niya, ang imuhang mama, may apil siya og away. Sana all, madaming girlfriend. Alam niyo, dala-dala ko ng mama ko, kahit saan, kasi ninakaw na nila tatay ko, kinidnap na nila si President Duterte. Kinakabahan ako, baka kidnapin din nila yung nanay ko. Kaya dala-dala ko na siya ngayon. Pag meron kayong nandyan siya, paikot-ikot, namimili kung saan-saan. Pag meron kayong nakita na kamukha ko naglalakad dyan, batiin ninyo, nanay ko yan. Kasi buti na lang yan nandyan siya at hindi siya ma-kidnap ni Marcos. Ako na magbantay. Yan ang araw-araw ng problema ni Pangulong Duterte. Sabi ko sa kanya, alam mo, ang pinakamadali dito. Sabi ko, itlog lang, asin at paminta. Halu-haluin mo yan. Iluto mo sa mainit na mantika, scrambled egg na yan. Sabi niya sa akin, hindi nga ako marunong magpakulo ng tubig. Magpaluto ka pa ng itlog. Kaya ngayon, hindi ko alam ano nangyayari sa kanya doon sa pagkain niya. Dahil pag nag-usap kami, puro politika ang pinag-uusapan namin. Sabi niya sa akin, diretsuhin mo na ang mga tao.
maiintindihan nila kung ano ang kailangan gawin para sa bayan. Basta diretso ang pagkasabi sa kanila. Pero bago yan, meron kami hinanda na maikling video para mapakita sa inyo kung ano ang nangyari sa pagkinap kay President Duterte. In the Philippines is at its highest in 21 years. Teacher says she often complains about being hungry. Hanggang sa mamatay, pagkatutulog na magyola. Bugbugin ng dalawa. Kasi never know at bakit yung mga tao gumagamit ng drugs. They never be sila alis. Kaya mga batang naglalagi, nagkalat sa gitna ng daan. Mga taong pinagbabaril habang hindi na pagkain sa karinderya. Wala sa social media ang video ito ng pamamalit sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn Nang money. magkakaiteng trabaho ang suspect at gumagamit pa umano ng droga. Good luck sa atin lahat. Sa halip na tutukan ang kumakalang na sikmura ng mga Pilipino. Krimen, droga at korupsyon. Mas inuna ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan. Itinapon palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Wala na po sila pwede kung naging Pangulo, makikinig mo hindi. Magkakaroon ako mag-isip. Yung anak ko, kumbaga hindi sila delikado sa daan. Sobrang happy ako. Dahil umupong si PRRD, kahit sabihin natin maraming tumutugis, maraming tumutugis sa kanyang war on drugs. Pero majority po sa akin, mga Pilipino, pwera na lang doon sa mga drug lords, mga drug lords, ano yun ang ayaw eh. Pero kami, lalo kami ng OFW, naramdaman namin ang safety sa aming pamilya. It's a time to be powerful and a time to be just a nobody. I used to sky the brightest star there was mine, shining brightly. And in a few days, I will be just a Rodrigo Duterte from Danao, Cebu. And Lubos na minahal ni PRRD ang PNP at AFP. Kaagad, doblado ang sweldo ng pulis at emilyong Pero sinala niya pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. ano ba ang damage ng government interest? Kung hintayin ko lang yung dalawang anak. Anong dapat yung sa'yo? Kaya mag-iwan na tayo mag-gusto makapagpato ito. This is not the place for debate. Hindi po, Guys, hindi po kanina. hindi sir. Hindi nyo naman gusto na gusto ng problem. Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bagal na namumuno sa kanila. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal Court. Ang simula ng paghiyap ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang sambayanang Pilipino. Bring PRRD home. Iisa lang ang sigaw. Duterte saan man sa mundo.